The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 101. Mr. Crawford, narito upang samahan ang kasintahan mo para sa kanyang pagsubok sa pagmamaneho, ikaw ba? Panipi, sa araw na iyon, natuklasan na ni Sean ang katotohanan tungkol kay Gerald. Isipin lamang, $2.5 milyong, lahat ng hindi pinagpapawisan. Iyon ay totoong kayamanan. Narinig din ni Sean ang iba pang mga alingaw-ngaw. Bagaman hindi, sila direktang nauugnay sa misteryosong G. Crawford, alam na niya. Ngayon na ang tagapamahala ng dealer ng Lamborghini ay isang taong kilala sa loob ng pangkat ng Mayberry. Kahit siya ay nagpakita ng labis na paggalang kay Gerald. Malinaw, na hindi siya iyong ordinaryong tao. Hindi, parehas kaming sumusubok. Bagaman kapwa ang mga taong ito ay naging masungit sa kanya dati, nakikita ang maayos na pagtanggap na ito ngayon, tumugon siya ng may kagandahang loob. Sina Irene at Kenneth ay lubos na nalito sa lahat ng ito. Ito si Sean na pinag-uusapan nila. Bakit ipinakita niya ang ganoong paggalang sa isang walang pera na walang kabuluhan tulad ni Gerald? Tandang pananong tandang padamdam. Paano hindi sila magulat dito? Kung sakali, paano ito, Ginoo? Nagkataon lang na papunta ako sa direksyon ng Mayberry University. Maaari ba akong mag-alok sa iyo? Nang pagsakay, napatawang sabi ni Sean, kailangan niyang gumawa ng mabuti sa isang tulad ni G. Crawford. Ito ay magiging napakalaking pakinabang sa kanya. Kaya, dahil pupunta na siya sa daan, si Gerald ay walang pagtutol. At okay din si Mila dito. Tulad nito, naiwan na nakatayo roon sina Irene at Kenneth, gawkang. Habang naiwan sila, iyon Gerald, sa palagay mo nagsasabi ng totoo si Mila. Tungkol sa kanya na isang mayamang tagapagmana ng lihim. Bakit pa siya tretuhin ni Sean ng ganyan? Ang ekspresyon ni Irene ay isang tanawin na makikita. Ito ay dapat na isang bihirang pagkakataon na patumbahin ang kanyang nemesis sa isang peg o dalawa. Hayaan siyang tamasahin. Ang mapait na lasa ng pagkatalo ng isang beses. Ipaalam sa kanya ang kahihiyan ng hindi man lang nakataas ang kanyang ulo. Vulgar bagaman maaaring ito ay ang pagpapalabas sa kasintahan at pera, hanggat ito ay isang bagay na mayroon siya na wala sa Mila. Iyon ang sapat na dahilan. Galit na galit si Irene. Irene, huwag ka masyadong mabilis mag-conclusion. Mahinang ungol ni Kenneth. Mayroon akong sariling mga koneksyon sa Mayberry University. Humawak ka lang habang nakarating ako sa ilalim nito at alamin kung aling butas ang gumapang mula sa taong Gerald na ito. Panipi, kung sabagay, hindi lang si Irene ang natalo sa oras na ito. Labis na-offend din ni Gerald si Kenneth. Sa pagbagsak ni Sean kay Gerald, nakakalbo rin siyang humiling ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Isang matalinong kapwa, ang taong ito. Dahil ngayon lang ginawa niya ang isang pabor kay Gerald, halos hindi makatanggi si Gerald. Ganon din, mas mabuti pang kaibigan kaysa ibang kaaway. Tinanggihan din ng isang alok ng pagkain, sina Gerald at Mila ay naglakad ng magkatabi pabalik sa campus. Sabihin sa katotohanan, hindi ito ang unang pagkakataon na sila ay naglalakad na magkasama tulad nito. Basta, hindi naging ganito kahirap sa huling pagkakataon. Kung sabagay, pinangalanan lang siya ni Mila na boyfriend. Si Gerald ay hindi isang tanga na siya ay akagagalit sa pag-asang maging isang panloloko na kasintahan, ngunit ang kakatwa na bagay, na siya ay tunay na nagtaglay ng damdamin para sa kanya, at sa isang maikling sandali, naging siya na. Ano ang kabalintunaan? Nais niyang maging masaya tungkol dito. Ngunit hindi siya dapat. At gayon paman, hindi siya nasaktan. Tungkol sa ginamit. Gayunpaman, iyon ang pakiramdam niya tungkol sa lahat ng ito. Gerald, humihingi ako ng pasensya. Kung anong nangyari ngayon, nawala lang ang kontrol ko sa sarili ko, kaya sinabi ko sa kanila na, ikaw ang boyfriend ko nang hindi man lang humihingi ng pahintulot. Sa iyo, nahiya si Mila tungkol sa buong bagay na ito mismo. Ayos lang, hindi ba ito mahusay? Ipinagtanggol mo ang iyong kapalaluan, at sa loob ng mahigit isang oras, nagkaroon ako ng isang nakamamanghang kagandahan bilang kasintahan. Riley na sabi ni Gerald. Sumulyap sa kanya si Mila. Gerald, kailan ka natutong maging isang
Sweet talker kagaya ng lahat ng mga lalaking iyon. I hate that kind of thing. Panipi, ibig bang sabihin ay galit ka rin sa akin, ngayon? Sa lahat ng mga kapanapanabik na twists and turn na nagaganap ngayon, mas matapang na nagsasalita si Gerald sa bawat lumipas na sandali. Wala na ang mga pagdududa dati. Habang kinamumuhian ko ang uri ng lalaking iyon, ayos lang kung ikaw ito, hindi kita maput kung susubukan ko. Panipi, Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 102. Ang mga salitang ito ay nakaramdam ng kasiyahan kay Gerald sa loob. Pero Gerald, nararamdaman kong may tinatago ka sa akin. Ang Sean na iyon ay hindi mukhang isang ordinaryong tao sa isang sulyap. Bakit ba siya napakagalang sa iyo? Hindi lamang siya kagalang-galang ngunit para kang binobola ka niya. Panipi, hindi na kinaya ni Mila. Pakiramdam niya ay lalong nag-ulo si Gerald. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit naging kaibigan ni Gerald si Sean. Sa buong pag-uusap nila, hanggat hindi ito binanggit ni Sean, hindi kailanman sasabihin ni Gerald na binili niya ang Reventon. Pinaramdam kay Gerald na marunong siyang kumilos ng naaayon. Nalaman ito ni Gerald. Sa oras na ito, simpleng ngumiti si Gerald bago niya sinabi, hindi ba sinabi ko ito ng personal? Tunay na ako ay isang nangungunang mayaman na pangalawang henerasyon. Gayunpaman, ayoko talagang talikuran ang aking kasalukuyang pamumuhay at mga kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit palagi akong nabuhay ng isang mababang kibuhay. Siyempre, si Sean ay dapat maging napakamagalang sa akin. Panipi, mabilis lang. Ngumiti si Mila nang sinabi niya, Gerald, napagtanto. Kung lumalala ka na, walang katotohanan sa anumang sasabihin mo. Sa lahat, gayunpaman, hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Sa akin ang totoo. Okay, kailangan kong bumalik sa dormitoryo. Ngayon, Crawford, ngayon na mayroon ka ng lisensya sa pagmamaneho, sana ay magmadali ka at bumili ng isang mamahaling kotse upang maaari mo akong dalhin sa isang pagmamaneho. Panipi, umirap si Mila habang nagkukunwaring puno ng paghanga sa kanya. Huwag kang mag-alala, tiyak na ilalabas kita para sa isang drive. Panipi, bagaman alam niyang hindi siya naniniwala sa kanya, tumanggo si Gerald. To be honest, inaasahan talaga niyang nandito ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Pagkatapos nito, makakapagmaneho na siya para masaya. Matapos magpaalam kay Mila, bumalik si Gerald sa kanyang dormitory. Damn it, Gerald. Anong ginagawa mo? Napatay ang iyong phone at hindi ka namin nakipag-ugnay sa iyo. Panipi, nagsimulang magreklamo si Harper sa sandaling bumalik si Gerald. Ang lahat sa kanila ay abala sa pagpapalit ng kanilang mga damit sa sandaling ito. Lahat sila ay nagbibihis na parang pupunta sa isang blind date. Nang lumabas ako kaninang umaga, halos wala na sa baterya ang aking cellphone. Pinatay ko ito para sa aking pagsubok sa pagmamaneho. Kapag binuksan ko ito upang magamit ang aking text messaging app, automatiko itong na-turn off makalipas ang ilang sandali. Panipi, walang magawa na sagot ni Gerald habang nagsisimulang singilin ang kanyang cellphone. Brother Harper, Benjamin, saan tayo gumagawa? Kung hindi ka namin maghintay para sa iyo, umalis na kami. Bilisan mo, Gerald, palitan mo ang iyong damit. Bababa kami at hihintayin ka. Panipi, sinabi ni Benjamin habang nakatingin sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Ano ito, bakit ang misteryoso mo? Panipi, naging sobrang interesado ni Gerald. Kaarawan ni Hailey ngayon. Sinabi niya na nais niyang ipakilala sa amin ang ilang mga batang babae, kasama ka. Bilisan mo, ngayon, ang araw kung saan ang ating mga kapatid ay hindi na magiging isang solong lalaki. Panipi, si Benjamin ay nakangiti ng napakagandang parang bulaklak. Binabati, kita, ngunit ako, papatayin ka namin kung hindi ka pupunta. Bago pa natapos ni Gerald ang kanyang pangungusap, bigla na siyang sinugod ng grupo ng mga kaibigan. Go! 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 Hindi ko sinabi na hindi ako pupunta. Panipi, mapait na ngumiti si Gerald. Gusto niyang magpahinga sandali. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi sundin si Harper at ang
Natitirang mga lalaki sa lugar kung saan ipagdiriwang ni Hailey ang kanyang kaarawan. Ang lokasyon na napili ay isang lugar na tinatawag na Merlin Manor. Estilo ng sakahan. Ito ay tulad ng isang picnic, kung saan ang lahat sa kanila ay maaari lamang kumain, uminom at tangkilikin ang tanawin ng magkasama. Ito ay isang magandang lugar para kumain. Bagaman ito ay isang napakasimpleng lugar, maraming mga mamahaling kotse ay nakapark sa paanan ng bundok. Malinaw na maraming tao na may mataas na katayuan at pagkakakilanlan ang nagnanais na pumunta sa lugar na ito. Una, ito ay tahimik at pangalawa, ito ang kapaligiran. Nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na bumalik sa kanayunan. Harper, Gerald, here. Pagkalabas na nina Gerald at ang natitira sa sasakyan, si Hailey at ang iba pa ay naghihintay na sa pasukan habang kumakaway sa Harper at sa natitirang mga lalaki. Ang mga nasa dormitoryo ni Hailey ay nandito lahat. Mayroon ding ilang mga bata at magagandang batang babae na kung saan ay dapat na ang ilang mga mag-aaral na mayroong isang mas mahusay na relasyon kay Hailey sa kanyang klase. Nakatingin silang lahat sa direksyon ni Gerald. Kung sabagay, kaarawan nito ni Hailey at sinabi na niya sa kanila na lahat ng mga kasama sa kwarto ni Harper sa kanyang dormitoryo ay pupunta dito ngayon, at lahat sila ay walang asawa. Ito ay nangyari na ang mga kaibigan ni Hailey ay walang asawa din. Sa makatuwid, ang mga lalaki at babae ay malinaw na mayroon lamang isang malinaw na layunin ngayon. Lahat sila ay umaasa na makilala ang isang tao na karapat-dapat sa kanilang tiwala ngayon. Gerald, nandito ka. Sa oras na ito, si Alice na nakatayo sa tabi ni Hailey, ay inayos ang kanyang buhok bago siya magsalita ng mahina kay Gerald. Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 103C. Alice ay palaging medyo awkward tuwing nakikita niya si Gerald. Ngayon, kung sabagay, sino ang taong pinakamababa ang tingin kay Gerald? Noon, si Alice iyon. Ngayon, ang kalunos-lunos na taga-tamo na dati niyang kinamumuhian ay malamang na maging isang mayamang batang Panginoon. Ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay hindi ganoon kadali. Sa madaling salita, si Gerald ay maaaring maging isang hindi kapanipaniwalang figure. Gustong lumapit sa kanya ni Alice. Sa ngayon, kaarawan ni Hailey ngayon. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Hindi siya isang tao na nagtataglay ng galit, pabayaan maghanap ng paghihiganti sa isang taong nakikipagpayapa sa kanya. Sina Hailey at Harper ay tumingin sa kanilang dalawa bago magpalitan ng tingin. Tila parang nais nilang itugma ang mga ito. Nang sadya, sa oras na ito, binati nila ang lahat at tinanggap sila sa silid sa manor. Kapag naglalaan sila ng mga pwesto, malinaw na napag-usapan na ito nina Harper at Hailey ng maaga. Sinadya nilang ayusin ang magkasamang umupo sina Alice at Gerald. Para kay Benjamin at sa iba pa, nakaupo rin sila sa tabi ng isang pangkat ng mga batang babae upang mapadali ang komunikasyon. Nga pala, bakit hindi ko nakikita si Jack Ellen sa paligid? Tumingin sa paligid si Benjamin, napagtanto lamang na wala si Jack Ellen sa paligid. Sa makatuwid, tinanong niya, kaagad ito. Si Jack Ellen ay lumabas upang makipaglaro kasama ang kanyang kasintahan. Sa tuwing siya ay lalabas kasama niya, ito ay para sa isang araw at gabi. Nako, sinabi niya sa amin na hindi namin siya hihintayin. Darating din siya mamaya at sinabi niya na bibigyan niya tayo ng isang malaking sorpresa kung gayon. Panipi, ngumiti si Hailey. Sadya niyang binanggit ang katotohanan na may kasintahan si Jack Ellen. Ito ay dahil sinabi na ni Harper kay Hailey na si Benjamin ay may damdamin kay Jack Ellen. Ngunit, paano natin sasabihin ito? Si Jack Ellen ay tila medyo malakas. Bukod doon, may boyfriend na si Jack Ellen. Nadama ni Hailey na mas makabubuting sabihin muna kay Benjamin ang tungkol sa bagay na ito. Nagpakawala ng sigaw si Benjamin. Medyo may pagka-awkward ang kapaligiran. Ngumiti si Alice bago niya sinabi, lalong naging misteryoso si Jack Ellen matapos niyang makasama si Danny. Patuloy niyang sinabi, sa amin kahapon na bibigyan niya kami ng isang malaking sorpresa. Ngunit pinananatili niya pa rin kaming suspense ngayon. Panipi, matapos niyang magsalita, tumingin siya kay Gerald na wala man lang sinabi, nga pala, Gerald,
Alam mo bang nakipagrelasyon si Jack Ellen kay Danny mula sa iyong klase? Oo, alam ko. Siyempre, alam ni Gerald. Halos nagkaroon siya ng salungatan sa kanya noong isang araw. Si Danny ay maaaring ituring bilang kanyang sariling kaaway. Gayunpaman, ayaw makitungo sa kanya ni Gerald dahil maraming tao roon sa araw na iyon. Matapos isipin ito, naramdaman ni Gerald na dapat niyang turuan si Danny ng isang matinding aral. Kung hindi man, siya ay magiging tulad ng isang langaw na patuloy na paghihimok sa paligid niya, inisin siya hanggang sa mamatay. Dapat lang niyang tapakan ito hanggang sa mamatay. Sa lalong madaling panahon, naihatid na ang lahat ng pagkain at alak. Si Alice ay labis na banayad at mapagbigay. Patuloy siyang kumukuha ng pagkain para kay Gerald at partikular niyang pinili ang lahat ng pinggan na nagustuhan ni Gerald. To be honest, medyo naantig si Gerald. Matagal na siyang hinamak sa nakaraan. Kahit na mas mababa sa isang beses na tumingin ang tingin sa kanya ni Alice, hindi kinamuhian ni Gerald ang katotohanang tinatrato niya siya ng napakahusay ngayon. Nagpalitan din ng tingin ang bawat isa sa isa't isa. Tila na kung may sino man na magtatapos na maging mag-asawa ngayon, ito ay sina Alice at Gerald. Bukod dito, si Alice ay katumbas ng isang diyosa na naging maagap at hinabol ang lalaki sa halip. Mahal ko, patawad na huli kami. Ang pintuan ng silid ay biglang itinulak. Sa oras na ito, pumasok sina Danny at Jack Ellen, na sinundan ng isang binata na nagmula sa edad na 25 taong gulang. Pasigaw na sabi ni Jack Ellen. Jack Ellen, hinihintay ka na namin. Bakit ngayon ka lang nandito? Danny, pakiupuan mo rin. Sino ito? Napatingin si Hailey sa gwapong binata na nakatayo sa likuran nila. Oh, pinsan ito ni Danny na si Luke. Ang kanyang pamilya ay gumagawa ng isang negosyo. Lumabas kaming tatlo upang maglaro nang magkasama. Nang malaman niyang nagmamadali tayo, inalok niya kaming ihatid dito. Panipi, nakangiting sabi ni Jack Ellen. Hello, sa lahat. Nag-aaral din ako sa Sunnydale University din. Nagtapos ako mga 2 taon na ang nakakalipas kaya maaari pa rin akong maituring na kapantay mo. Okay, dahil naipadala ko. Narito ang aking kapatid at hipag, babalik muna ako. Dapat masaya kayo. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako kahit ano. Panipi, ngumiti si Luke bago niya iiling ang Maserati car key na nasa kamay niya. Dahil ikaw ay pinsan ni Jack Ellen, pagkatapos ay si Brother Chad. Huwag kang umalis. Gayunpaman, mayroong isang karagdagang upuan dito. Panipi, magalang na sabi ni Hailey. Ito ay dahil kung hihilingin nila sa kanya na umalis ng diretsyo, hindi ito magiging maganda para kay Jack Ellen din. Kung sabagay, sa iisang dormitoryo sila nakatira. Ito ay isang sobrang upuan lamang. Gayunpaman, panipi, hindi ba ako papasok kung gayon? Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man Chapter 104. Okay lang, pinsan kapatid. Umupo ka lang. Pagkatapos ng lahat, hindi ko talaga maipahayag ang malaking sorpresa ngayon kung wala ka rito. Panipi, ngumiti si Jack Ellen at biglang nanlamig ang mga mata habang sinulyapan si Gerald na kasama nila sa silid. Siya ay may isang mata at mayabang na mukha. Jack Ellen, what the hell is this big surprise? Matagal mo na kaming pinapanatili sa suspense. Bilasan mo at sabihin sa amin. Panipi, oo, tungkol saan ito? Lahat ng kanyang mga kasama sa silid ay naiinip na. Nang makita ni Gerald na nakatingin sa kanya ang tingin ni Jack Ellen, bigla niyang may naintindihan. Ay nako, ang tinaguriang malaking sorpresa ay direktang nauugnay sa kanya. Siyempre, sasabihin ko ngayon sa lahat tungkol dito. Panipi, tagumpay na ngumiti si Jack Ellen habang malamig na tinitigan ni Danny si Gerald. Magsisimula ako sa iyo. Diretsyong naglakad si Jack Ellen kay Gerald bago siya bigyan ng sampal sa mukha. Natigilan siya. Ang babaeng ito ay talagang namamatay na magturo ng isang aralin. Tumayo si Gerald habang nakatitig kay Jack Ellen. Di asterisk man ito. Sinampal lang ba siya nito nang walang anumang paliwanag? Tingnan mo, sugar baby, nakakaawa jerk, scumbag, ano sa palagay mo ang tinitingnan mo? Panipi, tumawid ang mga braso ni Jack Ellen sa harap ng kanyang dibdib at
Mukhang mayabang sa kasalukuyan. Gerald, napakahusay mo, tama ba? Ikaw, Gerald, dati ay pinapahamak kami sa harap mo, tama ba? Ako, si Jack Ellen, akala ko dati. Ikaw, Gerald, ang galing talaga. Ipinagmahal pa nga kita ng todo ligaw ngunit ang lamig mo sa akin. Sa huli, bumaba ang tingin mo sa akin, di ba? Hahaha, sa kadahilan ng ito, si Jack Ellen ay nalulumbay ng ilang sandali. Hanggang sa ilang oras lamang ang nakaraan ay partikular na. Nagpa siya si Jack Ellen na makipag-ugnayan sa mortal na kaaway ni Gerald, si Danny upang may inis lamang at magalit si Gerald. Nitong isang araw lamang kahapon, natuklasan niya na si Gerald ay hindi ang batang mayamang pangalawang henerasyon na si G. Crawford. Sugar baby lang siya, isang sugar baby. Sumangguni pa si Danny kina Victor at Whitney tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon. Natuklasan nila na si Gerald ay hindi lamang asukal sa asukal ni Jane, na nagtatrabaho bilang isang resepsyonista sa Wayfair Mountain Entertainment, ngunit isa rin siyang asukal na sanggol sa dalaga. Sa panahon ngayon, napakaraming gwapong mga kabataang lalaki na napakamapagpanggap at nais na kumilos na parang talagang mayaman. Sa makatuwid, hindi nakapagtataka na maraming mga mayayamang kababaihan ang magiging interesado sa isang gwapo at matapat na binata tulad ni Gerald. Gayunpaman, kasalanan ni Gerald kung ginamit niya ang katotohanan ito upang kumilos na parang talagang kamangha-mangha. Siya, Jack Ellen, anong ginagawa mo? Bago pa makapagsalita si Hailey, tumayo si Alice at nagsalita para kay Gerald na may isang puzzled expression sa mukha. Oh, Sister Alice, bakit ka pa rin nagsasalita para sa kanya? Ang dahilan kung bakit ko sinaktan si Gerald ay dahil sa iyo. Sa gitna nating lahat, ikaw ang seryosong naloko ni Gerald. Panipi, kinakabahan na tinatapakan ni Jack Ellen ang mga paa. Ano ang pinagsasabi mo? Siya, si Gerald ay hindi katulad ng akala natin na siya. Si Gerald ay hindi hihigit sa isang sugar baby na alaga ng ilang ibang mga kababaihan. Ang mga babaeng iyon ay hindi lamang siya pinapalayas, ngunit binigyan din nila siya ng pera at binili para sa kanya ng lahat ng uri ng mga bagay. Panipi, bukod dito, ang ilan sa mga babaeng ito ay hotshot sa Wayfair Mountain Entertainment. Kung hindi man, paano pa tayo madala ni Gerald sa Villa Kamakalawa? Panipi, inilahad ni Jack Ellen ang lahat ng nakita niya sa kanyang sariling mga mata at lahat ng mga haka-haka na nalaman niya, lahat sa isang paghinga. Natigilan ang lahat at tumingin sila kay Gerald na hindi makapaniwala pagkatapos makinig sa kanyang mga salita. Maaari akong magpatotoo na ang Jane na hinahabol ko ay maraming koneksyon sa maraming malalaki at makapangyarihang lalaki sa Mayberry City. Hindi ako natatakot na kahit sino ay pagtawanan ako o tretuhin ako bilang isang biro. Ang dahilan kung bakit ako ay labis na naghabol sa pagkabalisa kay Jane ay talagang dahil sa kanyang mga koneksyon at mapagkukunan. Naramdaman kung magiging kapaki-pakinabang ito para sa aking karera. Panipi, sa hindi inaasahan, si Gerald ay inaalagaan na ni Jane. Bukod dito, narinig ko si Victor, ang vice-presidente ng Student Union, na nagsasabi na bilang karagdagan kay Jane, mayroong isang dalaga mula sa isang malaking kadena ng mga komersyal na gusali na binigyan din si Gerald ng ilang mga bagay. Panipi, tumayo si Locke habang nagtatawanan. Paano ito posible? Paano ito magiging posible? Panipi, hindi makapaniwala si Alice. Natulala din ang lahat ng mga batang babae dahil hindi nila alam ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, palagi nilang naisip na si Gerald ay isang napaka-misteryosong binata. Upang maging matapat, kahit na alam nila na hindi sila maihahalin tulad kay Alice, lahat sila ay palihim na nakikipaglaban upang makuha ang kanyang atensyon. Bilang isang resulta, ang kapaligiran ay natapos na maging napaka-awkward at nakakahiya kapag nagsagawa na sila ng pagsisikap at gumawa ng isang hakbang pasulong. Maaari akong magpatotoo tungkol sa mga damit. Sa oras na ito, isa pang batang babae ang tumayo. The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 105. Ang taong tumayo ay si Hailey. Sa oras na ito, mayroon siyang isang komplikadong pakiramdam sa kanyang puso.
Alam niya lang na si Gerald ay mabuting kapatid ni Harper. Gayunpaman, hindi talaga niya inaasahan na itatago ni Gerald ang lahat sa kanila o kaya ay lokohin sila ng matagal. Sa makatuwid, naramdaman niya na kinakailangan para sa kanila na sabihin sa lahat ang alam niya. At si Harper ang nagsabi sa kanya nito. May isang babaeng bumili ng damit para kay Gerald at gumastos siya ng higit sa $15,000. Sa katunayan, ang damit na suot ko ngayon ay ang mga damit na ibinigay ng dalaga kay Gerald. Pagkatapos nito, ibinigay ito ni Gerald kay Harper. Panipi, Hailey, ano ang pinagsasabi mo? Balisa si Harper. Sa katunayan, si Harper ay nagbibiro kay Hailey dati. Sinabi niya na ang kanyang kapatid na lalaki, si Gerald ay talagang may paraan sa mga kababaihan. Maaari niyang makuha ang mga ito upang bilhan siya ng anumang kailangan niya nang hindi man lang pumikit ang mga mata niya. Nabanggit din niya na si Gerald ay maaring panatilihin ng babaeng iyon. Nagbiro si Harper na nais din niyang mapanatili ng isang babae. Sa oras na iyon, sinabi ni Hailey na ihuhulog niya siya kung may sinumang batang babae na maglakas loob na tretuhin siya ng napakaganda. Saway sa kanya ni Hailey sa galit. Ito ay lahat ng isang biro na alinman sa kanila ay hindi seryoso sa oras na iyon. Gayunpaman, nasinamahan ng mga bagay na ito sa nakaraan at sa lahat ng nasaksihan ni Jack Ellen sa kanyang sariling dalawang mata. Talagang nagsisimulang maniwala dito si Hailey. Si Gerald ay inaalagaan ng isang babae. Natakot si Harper na patuloy na maging target ng lahat si Gerald. Sa makatuwid, dali-dali niyang pinahinto si Hailey habang hinihiling niya sa kanya na huwag nang sabihin pa ang kalokohan. Hoy, Alice, naniniwala ka ba na hindi ako nagsisinungaling sa iyo? Ngayon, daan-daang libo-libong dolyar iyan, hindi pa milalagay. Ang katotohanan na ginamit ni Gerald ang kanyang shopping card upang bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000. Nagtataka ako kung sinong babae ang nagbigay sa kanya. Panipi, ano ang ginagawa ni Gerald sa lahat ng pera na iyon? Sinusubukan niyang sundan ka, Alice. Nais niyang habulin siya ng Diyosa na si Alice at nais niyang ibigay mo sa wakas ang iyong sarili sa kanya. Panipi, malamig na sagot ni Jack Ellen. Kung hindi niya nakita si Jane na napakabait sa kanya at napaka-protection at pag-aalaga sa kanya, hindi maniniwala si Jack Ellen na si Gerald ay pinanatili ng isang babae. Ngunit ngayon, lubos na siyang naniwala. Masyadong may pukana si Gerald. Ano? Namutla si Alice dahil laking gulat niya nang marinig ang mga salitang ito. Ang iba pang mga batang babae ay nasa gulat din. Diyos ko, lumalabas na lihim na nakikipag-ugnay si Gerald sa maraming iba pang mga batang babae. Hindi talaga ako makapaniwala dito. Palagi kong naisip na siya ay isang matapat at mababangki ng tao. Panipi, oo, ngunit ito ay ang ating sariling kasalanan sa pagiging tanga. Kung talagang isang mayamang pangalawang henerasyon si Gerald, magkakaroon pa rin ba siya sa miserable na estado na ito? Hindi ba makakakuha siya ng anumang mga batang babae na gusto niya? Panipi, oo, may katuturan ang lahat kung siya ay isang sugar baby. Ito ang pamamaraang ginagamit ni Gerald upang maging isang sugar baby na itinatago ng iba. Pinapalagay niya sa mga tao na siya ay napaka-inosente at nakakaawa. Sa totoong katotohanan, talagang mayroon siyang napakamaruming puso. Siya ay walang iba kundi isang hanggal. Panipi, ang lahat ng mga batang babae sa pangkat ay nagsimulang tumingin kay Gerald ng magkakaiba sa isang pagkakataon. Hahaha. Mapait na tawa lang si Gerald sa loob. Nagulat siya. Nagulat talaga siya sa dalawang pangunahing punto. Una, hindi talaga niya inaasahan na si Jack Ellen, Alice, at ang iba pang mga batang babae ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang pagkatao. Bukod dito, si Jack Ellen ay nag-iimbestiga at tinitingnan ang kanyang background saan man. Tila parang mahirap talaga para sa kanila na tanggapin ang katotohanan ang isang tao na patuloy na hinamak at minamaliit nila, ay talagang magiging isang mayamang magdamag. Ang pangalawang punto na talagang ikinagulat ni Gerald ay ang pangangatuwiran at pagbawas ng kakayahan ni Jack Ellen. Ang ilang mga napakasimpleng bagay ay napunta sa isang napakakomplikadong bagay dahil sa mga haka-haka ni Jack Ellen.
Gustong ipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili. Si Jane ay isang tauhan na nagtatrabaho para sa manor at si Elena ay anak lamang ng isa sa kanyang mga sakop. Tulad ng para sa mga binili na ginamit niya gamit ang Universal Shopper's Card, iyon ay ibinigay sa kanya ng kanyang sariling kapatid na babae. Gayunpaman, alam ni Gerald na kahit nasubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, hindi siya maniniwala sa kanya ni Jack Ellen. Bukod dito, ipagpapatuloy niya ang pang-insulto sa kanya at iinsulto pa niya ang kanyang kapatid sa puntong iyon. Kung may mga ngahas manlay sa kanyang kapatid, tiyak na hindi ito kakayanin ni Gerald. Ngayon din ang piging ng kaarawan ng kanyang bat-ihing kapatid. Kasintahan ni Harper, hindi niya simpleng masabi o magagawa ang anumang nais niya, kaya naramdaman ni Gerald na sobrang gusot at komplikado sa loob. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Gerald na kalimutan na lang ito. Pansamantala, makukuha na niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho bukas. Sa oras na iyon, malulutas ang lahat. Ito ay dahil nagpa siya si Gerald na oras na para sa isang showdown. Maaari mong isipin ang anumang nais mong isipin tungkol sa akin. Gayunpaman, ako, si Gerald Crawford, ay may malinis na budi. Panipi, mahinang sagot ni Gerald. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ang nag-isip sa lahat na simpleng aminin ito ni Gerald bilang default. Boom! Sa oras na ito, galit na galit si Alice na sinipa niya ang dumi sa likuran niya. Oo ngayon, siya, si Alice, ay walang alinlangan na naging biro sa lahat sa pinangyarihan ng muli. Gerald Crawford, ang lihim o hindi nakikita na rich man kabanata. 106. Tunay na may magandang impresyon siya kay Gerald dahil sa nararamdaman niya na si Gerald ay hindi lamang nagkaroon ng isang mabuting personalidad, ngunit napaka-praktikal din niya. Bukod dito, parang ang kanyang background ay hindi kasing simple. Nang hitsura nito, maaari talaga niyang isaalang-alang ang makipagrelasyon kay Gerald at pareho silang maaaring maging kasintahan at kasintahan. Sa kadahilanang ito, inako ni Alice na lumapit kay Gerald ng walang pag-aatubili man lang. Gusto niyang iguhit muli ang atensyon ni Gerald sa sarili. Ngunit ang resulta ay, ayaw na niyang sabihin pa. Hailey, pupunta ako sa banyo. Napatulala siya at mabilis na nakabuo ng palusot upang lumabas ng silid. Pagkatapos nito, sabik na sabik si Jack Ellen sa likuran niya. Kung sabagay, naramdaman niya na responsable din siya sa kadahilanan kung bakit napunta sa ganitong paraan si Alice. Wala namang nagsalita sa silid. May katahimikan sa silid ng hindi bababa sa 10 minuto. Sa wakas, sinira ni Harper ang katahimikan. Ano man ang isipin ng lahat, sa aking puso, naniniwala akong hindi si Gerald ang ganoong klaseng tao. Ang sinabi niya kay Hailey noon ay talagang isang biro lamang sa pagitan ng mga magkasintahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na seryosohin ni Hailey ang kanyang mga salita. Naniniwala rin kami kay Gerald. Tumango din si Benjamin at ang iba pang mga lalaki habang nakatingin kay Gerald. Halika, lahat. Sabay tayo uminom. Panipi, mungkahi ni Harper. Bilang isang resulta, wala sa kanila ang nakataas ang kanilang baso. Bukod sa mga kasama ni Gerald, nakaramdam ng sobrang hiya si Gerald sa oras na ito. Si Alice ay tumakbo na sa labas ng galit at siya ay nasa puntong ito muli. Ngayon, ang isang mahusay at kaaya-aya na piging ng kaarawan ay naging ganito. Bukod dito, lahat ito ay dahil sa kanya. Kung nagpatuloy siyang manatili dito, natatakot siyang magdulot ito ng karagdagang kahihiyan kina Harper at Hailey. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi talaga siya darating. Sasabihin na sana ni Gerald na aalis din siya. Sa oras na ito, biglang itinulak ang pintuan ng silid. Si Jack Ellen na nagmamadali na pumasok sa silid, at tinatakpan niya ang mukha nito gamit ang kamay. Danny, nataman ako. Kinakaladkad nila si Alice kasama sila. Ngayon, gusto nilang pilitin si Alice na samahan sila at uminom. Kasama nila, panipi. Nagulat si Danny nang marinig na tinamaan ang kasintahan. Ito ay talagang nakakahiya at nakakahiya. Dali-dali niyang tiningnan si Luke. Malamig na sinabi ni Luke, hindi ba nila alam kung kanino ang lupang ito pag-aari? Talagang naglakas loob silang kumilos ng ganoon katapang at walang habas.
Sa palagay ko ay ayaw na nilang mabuhay pa. Panipi. Sa oras na ito, tumayo agad ang dalawang pinsan at naglakad palabas. Na may isang kamay sa kanilang bulsa. Si Harper, Gerald, at ang natitirang pangkat ay nagmamadali ding lumabas nang marinig na may mali. Nalaman ni Gerald ang mga suliranin ng bagay habang patuloy na sumisigaw si Jack Ellen tungkol dito. Napunta pala si Alice sa banyo kanina, sumunod si Jack Ellen sa likuran niya at hinuhugasan niya ang kamay sa palanggana. Ang ilang mga kabataang lalaki ay lumakad at nakita na sina Alice at Jack Ellen ay kapwa natatanging mga kagandahan. Lalo na ito para kay Jack Ellen na nakadamit ng napaka-sexual. Isang binata na halatang labis na uminom ay lumapit upang tanungin sila para sa kanilang numero, kahit na sinusubukan na. Hawakan sila ng hindi naaangkop. Binigyan ni Alice ng sampal ang mukha ng lalaking iyon ng direkta, at hinampas din ni Jack Ellen ang lalaki sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, sinampal ng lalaki si Jack Ellen, at si Jack Ellen ay mabilis na tumakbo sa pagmamadali matapos na siya ay masaktan. Tumawag ang binata sa ilan sa kanyang mga kaibigan na lumapit. Bago nila harangan ang daan ni Alice. Patuloy nilang pinipilit si Alice na uminom kasama nila. Patuloy na sumisigaw at sumisigaw si Jack Ellen habang tumatakbo pabalik sa silid. Pagkatapos nito, sumugod kaagad si Gerald at ang natitira. Sa oras na ito, ang dalawang partido ay nagharap na. Mayroong 4 na kalalakihan na hinihila at pinipilit na sumama sa kanila si Alice. Lahat sila ay medyo bata pa at tila sila ay mga mag-aaral na halos kasing edad nila. Patuloy na tumatawag si Luke sa kanyang cellphone na para bang tumatawag siya para mag-backup. Sa oras na ito, itinuro ni Jack Ellen ang 4 na mag-aaral habang patuloy siya sa pagmumura sa kanila. Bagaman hindi naihit si Alice, lahat ng nangyari ngayon ay labis niyang nalulumbay. Ngayon, makikipag-usap ako sa bawat isa sa inyo. Dahil sa naglakas loob kang patulan ang aking hipag, wala sa iyo ang aalis sa lugar na ito na hindi nasaktan ngayon. Panipi. Mayabang na sigaw ni Luke matapos niyang tumawag sa telepono. Pamilyar siya sa eksenang ito, at alam na alam din niya ang may-ari ng lugar na ito. Ang 4 na kabataang lalaki ay bihis na bihisan at lahat sila ay walang paniniwala at hindi masama sa oras na ito. Gusto talaga nilang makita kung ano ang gagawin sa kanila ni Luke. Falala, hindi nagtagal, maraming mga van ang huminto sa harap ng pasukan. Mahigit 100 ng mga kalalakihan na may hiwan ng bus ang lumabas sa kotse nang papasok sila sa manor. Ang manor ay biglang masikip sa mga tao. Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man, Kabanata 107C. Luke ay napaka-impluwensyado. Tumawag siya ng 100 ng mga tao doon. Ang 4 na mag-aaral ay takot na takot. Wala naman silang sinabi. Sampal. Naglakad si Jack Ellen at tinaas ang kamay habang hinahampas ang 4 sa kanilang mukha. Galit na galit silang 4 ngunit hindi sila naglakas loob na sabihin. Ano ang tinitignan mo? Naglakas loob ka na patulan ako. Ituturo ko sa iyo ang isang aralin para sa paghawak sa akin ngayon. Panipi, naglakas loob ka sa akin na patulan ako. Kung maglakas loob ka na patulan ako, maghintay ka lamang at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo. Panipi, ang pinuno ng 4 na lalaking ito ay siyang gumawa ng pagkusa upang subukan at kalugikin sina Jack Ellen at Alice. Agresibo siyang tumugon habang hinahawakan ang kanyang mukha na may naagrabyadong ekspresyon. Natakot siya, ngunit galit na galit din siya. Bihirang mabaigo siyang makakuha ng anumang batang babae na gusto niya. Gayunpaman, hindi talaga niya inaasahan na masampal ng magandang batang babae bago siya sampilan ng maliit na shrew na ito. Hindi pa siya naiinsulto at napahiya ng ganito dati. *man it. Gusto pa ba niyang magbalikan? Talunin mo sila. Panipi, si Luke ay napakamayabang at puno ng pagmamataas sa sandaling ito. Kaagad na winigiway niya ang kanyang kamay, ang dami ng tao ay sumugod at pinalibutan ang 4 na binata. Sinimulan nilang bugbugin sila. Sumunod din sa likuran nila si Danny habang pinindot at sinipa ang mga lalaking iyon ng 2 beses. Ang 4 na lalaki ay napalo hanggang sa nakahawak na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay habang sinusubukan
nilang magwales. Sa huli, ang boss ng Villa ay humakbang upang itigil ang away. Inilayo niya sila bago niya hilingin sa 4 na binata na umalis na kaagad. Pakiramdam niya ay may mawawalan ng buhay kung papayag itong magpatuloy. Wow! Nakakagulat si Luke. Panipi, hindi inaasahan, talagang stable at mature na si Luke. Hindi ko inasahan na makikita ko ang panig na ito sa kanya. Panipi, galing, sobrang cool niya. Panipi, ang pangkat ng mga batang babae ay agad na naging tagahanga ni Luke. Para sa mga naghahalo sa paligid, mas maraming lakas ang mayroon. Sila, mas makakakuha sila ng isang seguridad sa magagandang mag-aaral. Nagkaroon sila ng ganitong klaseng kaisipan. Luke, salamat sa lahat ngayon. Talagang nararamdaman ni Alice na nagre-refresh ngayon. Ang malungkot na pakiramdam na mayroon siya noon ay tuluyan nang napawi. To be honest, talagang nagustuhan niya ang mga may sapat na gulang at matatag sa nakaraan. Gayunpaman, sa puntong ito, bigla niyang naramdaman na ang mas mayabang at nangingibabaw sa isang tao, mas mabuti ito. Ito ay, sapagkat ang ganitong uri ng tao lamang ang makapagbibigay sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng seguridad. Kumusta naman ang isang tulad ni Gerald? O Diyos ko, bakit bigla na naman niya itong naisip? Ito ay simpleng pag-aksaya ng kanyang oras. Ayos lang, Alice. Dapat nating palitan ang mga numero ng telepono sa paglaon upang makapag-ugnay tayo sa hinaharap. Panipi, ngumiti si Luke habang nakatingin kay Alice. Sa katunayan, napansin na niya si Alice kanina, at naramdaman niya na ang babaeng ito ay talagang napakaganda. Habang tumitingin siya sa kanya ngayon, mas naramdaman niya na mas lalo siyang gumanda. Sa katunayan, ang sinumang ordinaryong lalaki ay may lilipat sa isang solong sulyap kapag nakita nila ang isang magandang babae. Tulad ni Alice. O sige, okay lang. Balik tayo sa silid at ipagpatuloy ang ating pagdiriwang. Panipi, ngumiti ng malakas si Luke. Itutuloy na natin ang aming pagdiriwang. Luke, hindi ba dapat tayo aalis? Panipi, oo. Paano kung ang isang tao roon ay magpasya na bumalik upang maghayganti? Panipi, ang ilan sa mga batang babae ay nag-aalala. Hoy, sino sa palagay mo si Luke? Kaya, paano kung bumalik sila upang maghayganti? Panipi, mayabang na sagot ni Jack Ellen habang muling nilalagay ang kanyang make-up at tumingin sa salamin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang make-up ay nasmudged kapag siya ay naiyak matapos na naihitmas. Maaga, tama iyan. Bakit tayo matatakot kung kasama natin si Luke dito? Panipi, halika, umalis tayo. Dapat bumalik tayo at ipagdiwang ang kaarawan ni Hailey. Panipi, ang lahat ng mga batang babae ay hinalinhan. Sige na nga, Hailey. Babalik muna ako. Binabati kita ng isang maligayang kaarawan. Panipi, ayaw na ni Gerald na magpatuloy pa sa pananatili dito. Oo, salamat, Gerald. Tatawag ako para sa isang taxi upang ibalik ka. Panipi, naku, walang lakas si Hailey. Si Hailey ay malapit sa lahat ng tao sa dormitoryo ni Harper kasama si Gerald dahil sa kanyang relasyon kay Harper. Gayunpaman, dahil nangyari ang isang bagay na katulad nito, magiging napakahirap para kay Gerald kung pipilitin niyang manatili siya. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagsalita si Hailey laban kay Gerald kanina ay dahil medyo galit siya nang malaman niya na si Gerald ay talagang isang baby ng asukal at nagsinungaling sa kanilang lahat. Gayunpaman, nawala na ang kanyang galit at bigla siyang nakaramdam ng kaunting simpatya kay Gerald. Marahil, kahit na ang isang mabuting tao ay mababaliw kung sila ay naging mahirap sa sobrang haba. Hindi, okay lang. Maaari akong tumawag para sa isang taxi at umuwi ng aking sarili. Panipi, tumango si Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 108. Naligaw, mawala sa lalong madaling panahon. Nasasaktan ako, kapag nakikita kita. Panipi, sigaw ni Jack Ellen nang hindi seremonya. Walang sinabi si Alice sa pagkakataong ito. Pa-impulse siyang, lumingon nang bumalik siya sa silid. Dahil ang taong nagparamdam sa kanya na may karamdaman at naiinis ay nawala na, natural na hindi na siya umalis. Mag-isa nang naglakad si Gerald sa campus.
Iniisip niya ang tungkol sa lahat ng mga kasalukuyang kaganapan. Ito ang likas na katangian ni Gerald na maging low-key. Kahit na may pera siya, hindi maaaring maging mayabang o dominante si Gerald tulad ni Aiden at ng iba pa. Si Gerald ay hindi magiging labis na ganito. Gayunpaman, ang pagiging mababang key ay hindi kinakailangang pinakamahusay na pagpipilian. Tulad ng oras na ito, hindi alam ni Gerald kung gaanong mali ang dinanas niya. Kailangan ba niyang iparating sa publiko ang kanyang kayamanan? Napapangiti lang ng mapait si Gerald sa kanyang puso. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng isang text message sa kanyang pangrupong chat. Ito ay isang anunsyo na ginawa ni Cassandra. Mga kaklase, si Xavier ay huminto na sa pag-aaral dahil sa ilang mga bagay. Ano? Si Xavier ay huminto sa pag-aaral. Panipi, Diyos ko, kailan ito nangyari? Dapat dahil kay Yuri. Kung iisipin mo, ang insidente na kinasasangkutan ni Yuri ay talagang may malaking epekto kay Xavier. Tiyak na mapahiya ang pakiramdam ni Xavier na ipagpatuloy ang pamumuhay sa paaralan. Sa makatuwid, ang pag-alis sa paaralan ay tiyak na magiging kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Panipi, oo, palaging minahal ni Xavier ang mukha niya. Una, napetsahan niya ang taong mahirap. Panipi, umatras. Panipi, oo, si Xavier talaga ang minahal ang mukha. Una, niligawan niya si Gerald. Pagkatapos nito, nakasama niya si Yuri. Bilang isang resulta, si Yuri ay hindi mas mahusay kumpara kay Gerald. Simple lang, siyang nanghihiram ng pera dahil wala siyang pera. At least, may pera si Gerald ngayon dahil nanalo siya sa loto. Panipi, kung ako si Xavier, wala akong mukha upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa paaralan pa rin. Panipi, matapos ihayag ang balita sa panggrupong chat, lahat ay nagpatuloy na talakayin ang bagay na ito. Tila parang ang resulta na ito ay talagang hindi inaasahan. Natigilan si Gerald habang hawak ang kanyang cellphone sa kanyang kamay. Masakit ang puso ni Gerald nang makita ang balitang huminto sa pag-aaral si Xavier. Kung sa bagay, pareho silang dumaan sa 3 taon ng kolehiyo na magkasama. Malinaw niyang naaalala ang mga magagandang alaala sa panahong iyon. Sinisisi din ni Gerald ang sarili sa oras na ito. Alam niya ang dahilan kung bakit lubos na huminto sa pag-aaral si Xavier. Kung hindi niya pinasigla si Xavier sa manor noong isang araw, malamang na ipagpatuloy ni Xavier ang kanyang pag-aaral. Kung tutuusin, magtatapos na sila. Kung hindi niya sinabi ang mga walang puso at hindi nakakaramdam na mga salita sa kanya sa araw na iyon, hindi masisiraan ng loob si Xavier. Habang iniisip ang tungkol sa desperadong tingin sa mga mata ni Xavier kamakalawa, naramdaman ni Gerald na medyo sumasakit ang puso niya. Seryoso ba ang mga insulto nito sa kanya? Masisisi lang ni Gerald ang kanyang sarili at nagsisi siya ng konti. Dahil napuno siya ng panunuya sa sarili. Lalo na ito nang hindi namalayan ni Gerald na lumakad sa maliit na lawas sa campus. Ito ang lugar kung saan siya nagkaroon ng kanyang unang kadate. Kay Xavier, dahil mahirap si Gerald, hindi niya ito kayang dalhin sa isang cafe. Para sa isang date, naalala niya pa na huli siyang dumating ng araw na iyon at hinintay niya si Xavier ng higit sa 10 minuto para sa kanya. Gayunpaman, hindi naman siya sinisi ni Xavier. Pareho silang magkahawak sa kamay habang naglalakad sa paligid ng maliit na lawa na paykat, sunod-sunod. Hindi sila masyadong nag-chat, ngunit pareho silang tahimik at hindi sila nagsasalita ng halos lahat ng oras. Sulyapan niya ito at paminsan-minsan ay susulyap ito sa kanya. Hindi iyon ang parehong uri ng pagmamahal na iyong nasaksihan sa telebisyon. Gayunpaman, nakatikim ng pagmamahal si Gerald dahil dito. Malinaw na naalala ni Gerald na sinabi nila na ikakasal sila pagkatapos ng kanilang pagtatapos, at pareho silang babalik sa maliit na lawa na ito upang kunan ng litrato ang kanilang kasal. Iyon talaga ang magaganda at kamangha-manghang mga araw. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang karanasan, si Xavier ay ganap na nagbago. Sa katunayan, ibang tao rin si Gerald ngayon. Hindi alam ni Gerald kung naaawa siya sa Xavier na alam niya dati, o kung naaawa siya sa Xavier ngayon. Sa madaling sabi, labis siyang naguluhan.
Pagkatapos nito, tinawagan ni Gerald si Xavier dahil gusto nitong akitin ito. Bilang isang resulta, hindi nakalusot ang tawag, at nakansela na ni Xavier ang kanyang numero ng telepono. Hindi niya siya maabot sa kanyang QQ account o text messaging. Wala na talaga siya. Naupo si Gerald sa tabi ng lawa habang siya ay pansamantalang nalulugi. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono sa QQ. Kinuha ni Gerald ang kanyang cellphone at napagtanto na ito ay isang tawag sa telepono mula sa kasama sa silid ni Xavier na si Felicity. Nasaan ka? Napakalamig ng tono ni Felicity, ngunit palagi siyang ganito. Patungo kay Gerald. Ang maliit na lawa. Sumagot si Gerald. Nako, hintayin mo ako dyan bago umalis si Xavier, tinanong niya akong sabihin sa iyo ang isang bagay ng personal. Panipi. Gerald Crawford, The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 100 at Shamsi. Felicity ay mabilis na dumating sa maliit na lawa. Nakasuot siya ng isang maikling palda, ang kanyang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang balikat. Siya ay may maliwanag at patas na balat, at talagang mukhang isang tanyag na tao. Sa internet, gayunpaman, hindi katulad ng iba pang mga kilalang tao sa internet, ang kagandahan ni Felicity ay tunay na likas. Nakita na ni Gerald si Felicity nang walang anumang pampaganda. At tiyak na makikilala siya bilang isang kagandahan sa lahat ng iba pang mga kagandahan. Sa katunayan, medyo nahiya si Gerald habang iniisip ito. Sa kanilang freshman year, si Felicity ay nakaupo sa harap ni Gerald. Lihim na nagustuhan din ni Gerald si Felicity. Sa kasamaang palad, kumpara sa ibang mga batang babae, ang mga pamantayan ni Felicity para sa mga lalaki ay talagang mataas. Si Yuri, na mayaman, at maging si Victor, na labis na hinabol ang Felicity, ay kapwa niya pinansin. Hindi nabanggitin si Gerald. Bueno, nakaupo ka talaga sa tabi ng lawa na walang pasensya. Mag-isa ka lang. Pinakiusapan ako ni Xavier na ipasa sa iyo ang isang mensahe. Panipi. Malamig na nagsalita si Felicity habang nakabros ang mga braso sa kanyang dibdib. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Gerald. Sinabi niya na babalik siya maaga o huli, at tiyak na ipapahiya niya sa iyo, Gerald. Hiniling niya sa iyo na hintayin mo ito. Panipi. Ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo. Tila ba inis na inis niya si Xavier. Sa oras na ito, marahil ay talagang kinamuhian niya siya hanggang sa mamatay. Ngayon, gayunpaman, habang iniisip niya ito, naramdaman niya na ito ay isang magandang bagay. Si Xavier ay malamang na hindi gumagawa ng anumang masama sa hinaharap. Hindi alintana kung ano ito. Lahat ay mabuti basta siya ay mabuti. Sagot ni Gerald. Hoy, mukhang ikaw ang humabol kay Xavier. Ano ang ginawa mo upang mapahiya siya? Panipi. Tinignan ni Felicity si Gerald pataas at pababa. Kahit na nagwagi na si Gerald sa loterya, hindi ito masyadong pinansin ni Felicity. Wala masyado. Ang isipan ni Gerald ay nasa magulo at magulong estado. Bukod, hindi mabuti para sa kanya na pag-usapan ang mga pangyayaring naganap sa araw na iyon, pabayaan na sabihin ito kay Felicity. Ang taong ito ay tiyak na magsasalita tungkol sa lahat ng kanyang mga gawain sa kanyang live na broadcast. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ganito siyang ginagawa. Bahala ka kung nais mong sabihin o hindi. Gayunpaman, nasabi ko. Nasa iyo ang mensahe na nais ni Xavier na iparating ko sa iyo. Panipi. Malamig na ngumuso si Felicity bago siya tumalikod at naglakad palayo. Sa totoo lang, bagaman si Felicity at Xavier ay mga kasama sa silid, ang kanilang relasyon sa pangkalahatan ay ganoon. Ito ay dahil si Xavier ay napakaganda din. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong isang alpha lamang. Gayunpaman, naramdaman ni Felicity na mas lundo ngayon na wala na si Xavier. Si Felicity din ang nag-alaga ng mga gawain ni Xavier para sa kanya. Si Gerald ay nagpatuloy na manatili sa tabi ng lawa. Nakaramdam talaga siya ng pagod ngayon. Sa makatuwid, humiga siya habang ginagamit niya ang kanyang mga braso upang suportahan ang kanyang ulo. Ang sandali ng katahimikan na nasisiyahan siya rito ay tunay na makakakalma sa puso ni Gerald. Biglang narinig niya ang tunog ng mga yabag papalapit sa kanya. Kaagad pagkatapos nito,
may dilim sa harapan niya. Isang figure ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakatayo lang siya sa may 1 metro sa harap niya. Humiga si Gerald at natigilan sa pag-angat niya ng tingin. Gerald, dahil napakatamad mo, nagkakaroon ako ng isang bagay na magagawa mo para sa akin. Ang taong bumalik ay walang iba kundi ang Felicity. Ang dahilan kung bakit natigilan si Gerald ay simple. Nakahiga siya sa oras na ito at nakasuot ng maikling palda si Felicity. Habang nakatayo sa harapan niya, nakita na ni Gerald ang lahat ng dapat at hindi niya dapat nakita. Itim na kulay. Ay nako, namula si Gerald habang dali-dali siyang tumayo. Ano ang sinabi mo? Nakakaawa ka talaga. Mayroon kang kaunting pera ngayon dahil nagwagi ka sa loto ngunit hindi mo naman mukhang mayroon kang anumang pera. Mukha kang hindi pa nakakakita ng babae dati. Bakit? Napakatagal mong magkasama ni Xavier ngunit wala namang nangyari sa pagitan ninyong dalawa. Batay sa iyong mukha, hindi na kinakailangang sabihin na wala nang nangyari. Panipi, mapanghamak na sabi ni Felicity. Alam niya ang dahilan kung bakit namumula si Gerald. Gayunpaman, si Felicity ay isang napakabukas ang pag-iisip at wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.